Kaya ako yung nagasikap ng kwan. Kaya ako yung napapagod kung sa ko, para sa pamilya ko. Pangarap ko sa mga anak ko. Oo, makayari sila ng maayos. Ako si Mark Malabayabas, ang mag-aalablock ng gasan. Programang Ang Realidad. Gaano man kataas ang iyong pangarap, kung ito naman ay walang matibay na pundasyon, ay hindi rin ito magiging matatag. Gaya ng isang bahay na kung walang hollow blocks ay hindi bubuo. Ganito rin ang istorya ng ating pong tema sa araw na ito. Papaano nga ba at sa nagsimula ang paggamit ng matibay na materialis na ito? Pinaniniwala ang nagsimula ang paggamit ng concrete blocks na ito noong 37 to 41 AD sa sinaunang Roma, particular sa Naples, Italy. Alam naman nating ito ay kasangkapan sa isang matatag na bahay. Hindi lamang yan, ito ay kasangkapan din sa isang matatag na buhay. Yan ang ating tema ngayon na pinamagatang ang matatag na pundasyong hindi napapagod. Magandang araw at ito po muli ang programang Ang Realidad. Ako po ang inyong karealidad, DJ Adrian Rosales. At sa araw pong ito ay atin pong muling ibabahagi sa inyo ang mga kwento sa buhay ng isang magha-hollow block. Paano ba nakatutulong hindi lamang sa kanilang mga customer kundi sa kanilang buhay itong paggawa nila ng hollow block. At ngayon pong araw na ito ay makakasama natin ang isa sa ating kababayan, isang magha-hollow block na tumutulong sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya, si Kuya Mark Malabayabas. At magandang araw Kuya Mark and welcome sa ating programang Ang Realidad. Ayan, Kuya Mark, matanong ko lang, ilang taon ka nang gumagawa ng hollow block? Mga 10 taon ako. 10 taon. Oo. At sa loob ng 10 taon, ito ba dito lahat yung 10 taon? O may mga pinanggalingan ka? Dito lahat. Ayan. Doon sa mga nagtatanong kami po ngayon na dito sa ZLMZ Hardware and Construction, kung saan nagtatrabaho si Kuya Mark Malabayabas at 10 taon na siya ditong gumagawa. Ikuwento natin paano ba nagsimula yung paggawa. Dahil dito sa ating makikitang video ay makabago na yung ginagamit ninyo. Mga makina na. Pero nagsimula kayo, ito na ba talagang gamit o may mga bago kayong gamit ngayon? Yung mga bago po kuya, yung mga mixer. Oo. Yan ang bago namin ngayon. Pero dati, mano-mano. Ayan. At ikuwento natin yung mano-mano at saka yung di makina. Bigyan natin ng idea yung ating mga tagapanood. Pagka sinabing mano-mano, hinahalo ng halo-halo ng mano-mano. Tao. Ilang baliktad yun? Mga 5 baliktad yun. Ako, kakapagod. Mga sa basa, 3 bago tuyo sa 2 halo sa tuyo. 2 halo sa tuyo, sa basa. Sa basa yung mga 3 baliktad. Ayan, kasi may tinatawag silang dapat daw ay parehas ang halo. Parehas ang halo. Sabi ng iba, dapat luto. Parang gano'n, ano? Kumbaga sa pagkain, dapat maayos ang paghahalo para maayos ang luto. So, pagkatapos, saka nyo tatakain yun. Takain. At ilan ang kayang palabasan sa isang supot na semento? 60 ko yan. 60 po. Ano po? Sa isang supot, 60 po. Pero yun ba ay depende sa nagpapagawa? Depende ko yan sa nagpapagawa. Kung anong gustong pagawa niya sa isang supot. Kung kaunti ang palabas niya, kung marami. Depende rin sa nagpapagawa. Depende. So ano ba yung mga sizes para may idea yung ating mga gusto niyo magpagawa ng bahay, o gusto niyo may gagawin kayong construction, ano ba yung mga sizes na karamihan ginagawa ninyo? May size, may 5, may 4. Yun yung kapal? Yung kapal kuya ng iba. Makapal yung size. Oo. Yung 5, kasi gunda sa size. Oo. At yung pangkaraniwan? Pangkaraniwan, 4. Ayan. At bigyan natin ng idea, pag sinabing 5, saan ito ginagamit? Sa pwede rin kuya sa pader. Lahat ng bahay. Conforme din sa nabili. Pero mostly, ito ginagamit sa pundasyon. Pundasyon. Kahit yan, kung anong gustong bilhin kung mabili. Oo. Yun ang, at kung anong order nila. Kung anong order nila. Ayun. So, para may idea po kayo, na depende po sa kapal ng gusto po nyong ipagawa. Isa pang tanong kaya Mark, dito sa paggawa nyo ng hollow blocks, sa loob ng 10 taon,
sa tingin mo, gaano kalaking naitulong ninyo ito? No, gaano kalaking naitulong nito sa inyong pamilya? Malaki ko yan, nakakaraos din sa araw-araw eh. Oo. Yung trabaho namin dito. Oh, dahil para sa idea ng ating mga tagapanood, sa isang supot 60 ang kayang palabasin. Oo, 60 na hollow blocks. Piraso. Nakakailan kayong supot sa isang araw? 10 supot ko yan. 10 supot. So, ibig sabihin, 600. So, paano yung bayaran dito sa inyo pag gumagawa kayo? Per pieces ba o per Turtako ko yan. sako? Magkano ang karaniwan? Ang bigay sa amin yan dito ay 180. 180. So, kung nakakasampung, ilan ba kayong gumagawa ang tanong? Kami kay tatlo. So, hati-hati kayo. Hati kami doon sa 10 supot. So, sa 10 supot, kayo ay magkakatulong na gumawa. So, 180 times 10, 1,800 paghahatian ninyo. Hati kami doon. So, 18 divide by 3, 600 kami. 6,600. So, 18 plus ano. So, isa-isang pangkaraniwan, masasabi ko, Kuya Mark, although hindi po, akala po nung iba, pangkaraniwan lang o ganun lamang yung trabaho nila, pero makikita naman yung sa video na pinapakita natin kung gaano kabigat, Although sabi nga ni Kuya Mark, medyo gumaan na dahil meron na silang mga makina, meron na silang di makina na panghalo, pero in reality po, sa bigat din po ng binubuhat at makikita naman natin sa video kung gaano kabigat yung binubuhat nilang hollow blocks, at yung paggawa nila. Talagang medyo mapagod itong paggawa nyo, Kuya Mark. Mapagod po, Kuya. So, sa isang linggo, mga ilang beses kayong gumagawa? Diretso, Kuya. Yung isang linggo na 6 na araw, gano'n. Meron din bang panahon na malakas at meron ding mahina? Meron din, Kuya. Hindi rin naman parehas ang panahon. Kung pag mag-aulan, mahina. Oo. Hindi kami makapagawa. Oo. Pero pag magandang panahon yun, didiretso ang gawa namin. At isa pa, pag na-burn out. Pag burn out. Yun lang ang kalaban. Yan ang kalaban ninyo. Oo. So, dito sa loob ng 10 taon, sabi mo nga, almost 600 pesos. Oo, hindi na masama, Dahil sa ating provincial rate ngayon, sa isang pangkarin na magagawa, ang swelduhan talaga ay nasa 390 plus. So, hindi na masama ito sa isang katulad mo. Sa loob ng may tanong ko pala, may asawa at anak ka na baga? Meron po, Kuya. Oo. At taga saan si Kuya Mark Malabayabas ka pala? Bangbang. Oo. At ilan ang iyong asawa? Ilan pala ang iyong anak? 2, Kuya, 2 lalaki. Parehong lalaki. Meron ka na bang high school? Meron ka na anong grade na nila? Kuya, grade 6 at saka yung high school na bago pala. Oo. Ay may high school ka na. So, ibahagi natin sa ating mga kababayan, sa mga tagapanood natin at si Kuya Mark Malabayabas, ang ating pong inakapanayan para malaman natin yung buhay ng mga kapatid natin, kababayan natin na gumagawa ng hollow blocks, at kung paano nakakatulong ito hindi lamang sa mga nagpapatayo ng bahay, kundi mismo sa kanilang pamilya. Kuya Mark, matanong din lang natin, ano yung karamihang challenge o nagiging minsan balakid pagka sa trabaho dahil medyo mabigat itong trabaho? Pag nagkasakit, paano ang ginagawa mo? Hindi, Kuya. Pag nagkasakit ka, hindi, tigil ka muna. Tigil? Oo, mahirap naman kung ka may sakit, kailangan lumala. Talagang dahil hindi pang karino, itong skilled din. Oo. Si misis mo may trabaho? Meron, Kuya. Oo. At kasambahay siya. Sa kasambahay. So talagang magkatuwang kayo. Oo. Kaya nga alam niyo po, itong kwentong ito ay may naman nagtatanong bakit daw po ang inakuha nating kwento ay yung kwento ng mga pangkaraniwang manggagawa. Dahil sa likod po ng camera, hindi natin alam yung buhay at mga hamon sa buhay gaya ni Kuya Mark. Kuya Mark, sa mga nanonood sa atin ngayon, sa loob ng 10 taon, ano ang masasabi may babahagi mo na inspiration message? Kumbaga, para matyanak sa mga kababayan natin, ano man yung trabaho nila, mahalin na. Kasi kung hindi mo minahal yung trabaho mo, hindi ka natagal ng 10 taon. Oo. Dahil alam naman natin, pag tamad ka, walang kuwang ka. Yung totoong buhay natin, mga kababayan, alam niyo po, pagka tumigil, minsan hindi alam.
Eh, yung mga anak natin, mahalin yung mga magulang ninyo, ano? And dahil dugot pawis yung puhunan para magkaroon tayo ng ganitong o mai-survive natin yung ganung hanap buhay. Sa palagay mo, kuya, ano, para sa mga nanonood natin, kailangan ba o sa tingin mo ba sapat ito sa iyong pamilya? O kasi may mga kababayan tayo na lumalabas pa ng probinsya, naluwas. Ikaw sa iyong karanasan, bilang ikaw ay gumagawa ng hollow block sa loob ng 10 taon, kinakailangan pa ba lumabas o mahalin lang natin ang trabaho natin sa probinsya, mabubuhay tayo? Pero sa akin, kuya, kung para sa akin lang, mahalin ko ng trabaho dito. Basta tiyaga ka lang. Tiyaga? Talagang kung ka lang. Tiyaga ka lang at maganda rin ang kon niya. Oo. Yung buhay. Basta ayos lang ang buhay ay. Ayun. Oo. Ang importante ay merong hanap buhay. Oo. Basta tiyaga ka lang sa hanap buhay mo. Oo. Ayan. At ang pinakamaganda dito, Kuya Mark, nandito lang tayo sa ating probinsya at kasama pa natin yung ating pamilya. Oo. Pero nasubukan mo rin ba na lumabas ng probinsya para magtrabaho? Nasubukan ko rin po, kuya. Ang kaso nga, parang malayo ka sa pamilya. Parang kulang pa rin yung nakita mo sa kabila. Ay dito, hindi magtiyaga ka lang dito, makakain ka. Basta magtiyaga ka lang sa trabaho. Yun. Kung patamad-tamad ay mabubuhay ka. Mabubuhay ka. Oo. So, napakaganda nito na pinagkukwento natin, Kuya Mark, na dahil marami sa ating mga kaubayan, parang laging iniisip nila lalabas ng ating probinsya, ano. Oo. Pero nakakatuwa ito, ano po, na kaya kudos din sa construction company. Dahil nagtayo sila ng ganito. Kaya nga natutuwa tayo na may mga ganito mga kumpanya na nakapagbibigay ng trabaho, hanap buhay sa ating mga kaubayan. Although, lahat, sabi nga, ay hindi naman po ganun kabilis o kadali na magtayo ng negosyo. Pero ang importante sa lahat ay nagsisimula tayo, mayroon tayong sinisimulan at nagtutuloy-tuloy po tayo. Kaya Mark, ano naman yung mga challenge sa iyo? Kumbaga, minsan, hindi ka ba nakakamiss sa parang nakakapagod na, 10 taon, yun na lang araw-araw mo ginagawa, mag-hollow block. Minsan ba sumasagi sa isip mo na, matikin na lang muna ako? Pero sa akin po, kuya, para sa pamilya ko, hindi ko naisip yun. Para mabuhay lang kami ng maayos. Ayun. Basta malakas ang katawan ko, matrabaho. Oo. So, para sa akin lang, kuya. Oo. Ewan sa iba. Pero syempre, yun yung hindi alam ng marami. Kaya nga, sabi ko nga, minsan, ang iniisip ng iba, parang bakit ako magpapatuloy mapapagod ba ako o ano? Pero sabi nga ni Kuya, sa kanila itigil sila, pero siya, diretso ako sa trabaho para sa pamilya ko na may taguyod ko sa sa iyo. Ano ang challenge mo o sabihin natin, ano pala ang inspiration mo? Dahil sabi ko nga, medyo mapagod, hindi lang talaga medyo, sobrang mapagod yung trabaho mo. Umaga pa lang, pagdating dito, nakikita ako yung ginagawa ninyo ay talagang ang pahingalan nyo, kakain, magmerienda. So, ano yung inspirasyon mo at sa loob ng 10 taon, nagagawa mo itong mabigat na trabaho ito? Sa pamilya. Sa pamilya. Dahil, yung tanong nga ng marami, ikaw, para saan ka ba bumabangon? Diba? Para saan ka ba bumabangon? Sabi nung iba, bumabangon para sa kape. Di ba? Yung iba, kaya daw bumabangon, ay inasipa na ng asawa at bumangon ka na. Pero ikaw, para saan ka bumabangon? Kuya, sa pamilya ko, para ko bumabangon. Para sa pamilya. Oo. Kundi po, kuya, yung trabaho na. Kasanayan din na kaya tumangal ako dito. Sanay na rin ako sa trabaho na yun. Para pag hindi ka makatrabaho, parang lalo pa nga panghinain. Sanay na rin sa trabaho mabibigat na ganito. At sabi mo mga kanina, yung pamilya. At ano ang pangarap mo? Kung nanonood ngayon yung iyong mga anak, ang iyong asawa, ano yung pangarap mo para sa iyong pamilya? Pangarap ko, kuya, makayarin 2 anak ko. Oo. At wag na nilang
masundan yung trabaho ko, mag-aaral silang mabuti. At para sa kanila din naman yung sa mga anak ko. Kaya yun ang nag-sikap ako ng todo para sa mga anak ko, makapagyari ko sila. Kahit paano bugay, para hindi na makakuha ng sundo nila yung trabaho kong ganito. Kaya ako nag-sikap ng todo. Ayan. Sa pamilya ko naman. So, ang gusto mo sa mga anak mo, hindi maranasan yung naranasan mo? Naranasan ko nung pampa ko. Bata pa. Oo. Ganun. Kaya ako nagasikap ng kwan. Kaya ako hindi na papagod. Gusto ko para sa pamilya ko. Oo. Dahil may pangarap pa sa mga anak mo. Pangarap ko sa mga anak ko. Oo. Makayari sila ng maayos. Kaya sa iyong karanasan, Kuya Mark, ilang taon ka nagsimulang maghanap buhay? Sa akin ko bata pa ako naghanap buhay na ako. At hindi rin naman na, mahirap din na aking mga magulang. Kaya ako naghanap buhay na rin. Para naikuwang ko sila. May ahon. May ahon. Ngayon nga, yung pamilya ko, yun ang tinutukan ko naman. Oo. Yung pamilya ko. Para hindi na masundan nila yung aking gawain kontraksyon. Maganda ang trabaho nila pag dumating balang araw na gumanda ang trabaho nila. At tanong lang siguro natin, kung nanonood ang anak mo ngayon, ano ang mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko, kuya, anak, kayo ay mag-aral ng maayos na huwag na kayong tumulad sa akin para gumanda ang trabaho ninyo pag kayo naka-graduate na. Wala ang kuya. At sa misis mo, kung nanonood siya ngayon, ano ang mensahe mo? Mabait po naman yung asawa ko na yun, naintindi yung aking dalawa. Oo. Pasalamat na rin po sa asawa ko. Marunong din na katuwang ko rin sa hanap buhay. Oo. Para yung dalawa namin ay umayos ang kwan. Yung dalawang anak namin. At kung may nanonood sa atin ngayon, nagaya mong isang ama na walang inasam o pinangarap, kundi matigyan ng maayos na buhay ang anak at ang pamilya, ano ang mensahe mo sa mga kagaya mong ama na nagdaranas ng ganitong mabigat na hanap buhay? Mensahe ko po sa kanila, kuya, sana sila'y magtrabaho din at yun nila yung anak nila. Malay mo, walang araw, sila naman matulungan. Wala, kuya, tayo. Ayan. At baka may gusto kang batiin o pasalamatan, baka may gusto kang ipaabot yung iyong pasasalamat at maging sa hanap buhay na meron ka ngayon. Pasalamat din po ako kay boss at ako'y tumagal din dito ng ganoon na 10 taon. Maraming salamat din kay boss. Baka may gusto kang batiin na nanonood natin ngayon. Oo. Yung mga kasama mo, i-shoutout mo, yung mga kasama mo sa construction, isa-isahin natin. Sino-sino ba yung mga sparring partner mo sa pang-araw-araw na paggawa ng hollow blocks? Si Angelo at saka si Do, bagas Marlon. Ayan. No. Wala na. Oo. Ayan. At napakaganda ng ating story, Kuya Mark, maraming salamat, nasa maikling pakikipagkwentuhan ko sa iyo ay mas naintindihan ko yung kahalagahan hindi lamang ng ginagawa niyong hollow blocks, dahil sabi nga, hindi daw mabubuo ang isang bahay kung walang matibay na pundasyon o mga materyales. Tama ba ako? Oo. Pero mas maganda yung ating natutunan dahil sa likod ng matitibay na hollow blocks na ginagawa ni Kuya Mark ay may mas matibay na puso, may mas matibay na kalooban, at may isang mas matibay na paniniwala at paninindigan ang isang ama gaya ni Kuya Mark na gagawin niya, gigising siya, babangon siya araw-araw para sa kanyang pamilya. Sipag at tiyaga at mahalin mo ang iyong trabaho at tatagal ka. At hindi ka mapapagod na gawin ang anumang gawain mo o trabaho mo. At isa pa, anong sabi ni Kuya Mark? Wala siyang pinangarap kundi bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. At huwag nang maranasan pa kung ano man ang kanyang nararanasan ngayon. Pasalamat sa ating mga kabayan na
patuloy po na sumusubaybay sa ating programang ito. Ito po ang totoong kwento ng buhay na sumasalamin sa totoong buhay ng ating mga kababayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Ito po ang programang Ang Realidad, ang totoong kwento sa likod ng mga istorya ng buhay ng ating mga kababayan. At patuloy po nyo subaybayan ng ating programa. Papanood po nyo sa DJAR Media Online at sa Marinduque News Network. Marami pang mga istorya ng buhay ang ating mapapakinggan sa mga pangkaraniwang mamamayan dito sa ating lalawigan. Kaya muli, samahan niyo po muli kami at huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share itong ating programa, Ang Kwento ng Buhay ng ating mga kababayan. Dito lamang sa programang Ang Realidad. Isang ligtas na araw, mabuhay ka, lahing Marinduqueño. God bless us all. Bang. Oo. At ilan ang iyong asawa? Ilan ang asawa?